Hallelujah, Hallelujah. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Sinimulan na ni Jesus na banggitin ang Espiritu Santo, ang patnubay, parakleto, Paraclete. Kung inyong titingnan at pagbabasihan ang mga salita ni Jesus, ang unang buhay ng simbahan ay naganap sa pamamatnubay ng Espiritu Santo. Kung inyo ring babalikan na tuwing linggo at fiesta ng ating pagdiriwang ng banal na misa, palagi nating binabanggit ang sumasampalataya. Ang sumasampalataya ay dasal ng mga Kristiyano natin simula pa noong una nang ito ay ipahayag ng Council of Nicaea, isang pagtitipon ng mga obispo upang ilatag ang pananampalatayang Kristiyano na nakaugat sa katuruan ni Jesus at ng kasulatan. Sa unang bahagi ng sumasampalataya, ito yung patungkol sa Ama. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama. Ikalawang bahagi, sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang kaniyang bugtong na anak. At sa ikatlong bahagi, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Ito ang sinasampalatayanan natin bilang Kristiyano sa Santo na Trinidad. Kaya tayong lahat ay ibinibigyan o inihahanda ni Jesus
sa katotohanan ito na ang lakas, ang diwa, ang inspirasyon ng simbahan ay nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagpapanibago. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay giya. Ang Espiritu Santo ang nagpapalakas sa pananampalatayang natatakot noong unang panahon. Kaya po kung inyong titingnan, ang kasaysayan ng simbahan noong unang panahon, pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa langit, ay makikita natin sa mga gawa ng mga apostol. Kung gusto ninyong malaman ang kasaysayan ng simbahan noong una pa, basahin natin ang gawa ng mga apostol. Doon makikita natin sa unang bahagi ang tungkol kay Pedro at ikalawang bahagi hanggang katapusan ay tungkol naman kay San Pablo. Bakit kailangan natin itong tingnan? Sapagkat ang simbahang ating niyayakap ngayon ay dahil sa kanila. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, palalayasin nila kayo sa mga sinagoga, sapagkat sila nang binigyan ng biyaya ng Espiritu Santo ay nagsimulang mangaral sa iba't ibang sinagoga, pero sila ay pinalalayas dahil ang kanilang ibinabalita ay ang kapangyarihan ni Jesus, ang kaniyang pagpapagaling at ang kaniyang kababalaghang ginawa noong kasama pa nila. Maraming hindi naniwala, pero mas marami ang naniwala. Sa atin po ang gawa ng mga apostol. Sa atin po ang unang kasaysayan ng simbahan na pinalakas ng Espiritong ipinadala ni Jesus upang magbigay saksi sa katotohanan at biyaya ng Diyos. Sa simula pa'y kasama ko na kayo. Ito ang salita ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Papaano na ang panahon ngayon? Ang panahon ngayon ay ang pagpapatuloy ng gawa ng mga apostol sa pamamagitan natin. Hindi na nga lang nakasulat sapagkat hindi magkakasya ang lahat ng ginawa ni Jesus sa librong ito. Ito nga yung sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan, sa katapusan ng Ebanghelyo, na marami pang kababalaghang ginawa si Jesus, pero hindi kasya sa librong ito. Ibig sabihin, ang pagpapatuloy ng kasaysayan ay naiiwan sa simbahan. Ang katotohanan ng kasaysayan ng Diyos ay paulit-ulit nating ipinapakita at ipinadadama at ibinabahagi sa iba. Kaya po tayo ay may bahagi sa simbahan. Kaya tayo ay may bahagi sa kaniyang tahanan, na tayo ang bumubuo ng simbahan ngayon na pinagbuwisan ng buhay ng mga taong natakot noon, pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu, naging matapang ipahayag ang pananampalataya simula noon hanggang ngayon. Hindi na tayo natatakot ngayon, pero paulit-ulit pa ring may banta sa pananampalataya dahil mayroon pa ring mga Kristiyanong natatakot ipahayag ang tunay na pananampalatayang ipinamana ng mga alagad ni Jesus sa atin. Huwag naman po tayong matakot. Marami nang namatay, marami nang pinatay dahil sa pananampalatayang iyan.
Unang-una ang mga Hudyo na ayaw maniwala sa pagka-Diyos ni Jesus. Nauna na nga si San Pablo na siyang unang pumapatay para alisin sa kanilang lipunan ang mga Kristiyanong naniniwala kay Jesus. Pagkatapos noon, ang mga Romano sa pamamagitan ng Emperor Nero na pinatay niya ang mga Kristiyano dahil pinagbintangan niyang nagsunog ng bayan ng Roma. At napakarami pang pag-uusig na ginawa sa mga Kristiyano, pinakain sa mga leyon, kinakaladkad ng buhay, sinusunog ng buhay, pero nananatiling matapat ang mga Kristiyanong nagbuwis ng buhay hanggang kamatayan. Sana po tayo rin sa panahon ngayon, huwag mahiyang ipalaganap, ipakita, ibahagi ang katotohanan ng simbahang ito. Simbahang pinagbuwisan ng dugo ng mga martir upang tayo'y maging matatag at magpatuloy sa pananampalatayang ito. Kaya po tingnan ninyo, kaliwat kanan ang tumitira at bumabatikos sa simbahan. Bakit? Kung hindi sila naniniwalang tayo ang tunay, bakit tayo palagi ang tinitira at sinisiraan? Kung naniniwalang silang tunay na iglesia o simbahan, bakit hindi sila manahimik kung sila ang totoo? Sapagat ang totoong simbahan, wala nang dapat pang patunayan dahil kahit ang kasaysayan ay sumasaksi sa katotohanan ng Diyos. Kaya mahalin natin, yakapin natin, ipagtanggol natin ang simbahang nabuwisan ng dugo ng mga unang Kristiyano para tayo'y makinabang kung nasaan at sino tayo ngayon. Ang tapang na ito ay nagmumula sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Sana kahit dito sa loob ng simbahan ay may tapang tayong tingnan ang iba, lalo na kapag bumabastos na ng harapan sa ating pananampalataya. Siguro aware kayo na may nag-post sa Facebook, umattend ng misa, kumuha ng ostya, inuwi sa bahay, dinrawingan ng masasamang imahe yung ostya at inilagay sa Facebook. Anong klaseng tao yun? Ang itinuturo ba ng simbahan nila ay ang magbastos at hindi rumespeto sa pananampalatayang atin? Wala. Kasi, alam niyo kung bakit? Dahil minsan, tayo ring Kristiyanong nasa loob, hindi alam kung ano ang respeto. Tayo rin hindi alam ang sarili nating pananampalataya. Ganun pa man, mayroon tayong obligasyon. Tayo ay hinahamong panindigan ang pananampalatayang ito hanggang kamatayan. Kung meron kayong makikita sa katabi ninyo na humingi ng ostya, pumila, pero hindi kinain, ibinulsa, obligasyon nyo yon. Obligasyon ninyong tawagin
ng pansin ang taong iyon dahil iyon ay pangbabastos sa banal na katawan ni Jesus. Huwag tayong matakot. Mas magandang mamatay sa pananampalataya kesa sa mamatay ng walang pakialam. Ang simbahang ating minamahal ngayon ay kaparehong simbahang itinatag ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro. Mangyayari iyon sapagkat sa salita ni Jesus sa Ebanghelyo, gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala. Maalala ninyong ipinagpaon ako na ito sa inyo. Sinabihan na tayo, pinaalalahanan na tayo. It's our time. It's our turn na bantayan ang kaniyang banal na simbahan. Pagpalain tayo ng poong may kapal.